I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. May upload videos tayo mga kababayan. Alam nyo, ito si dating Pangulong Digong. Mga kababayan, yung pagpunta niya pala sa Hong Kong, mayroon talaga palang dahilan mga bes. Mayroon pala talagang dahilan. Kung ano ito basahin ko sa inyo. Ito sabi ng GMA News, China allegedly reject Rodrigo Duterte's request for asylum before he was arrested by the International Criminal Court, ICC, according to a source who provided details how the former president was arrested by the Philippines authorities. Goes. Short lang ito guys, pero panoorin niyo po itong balita ng mainstream media. Maganda ito. So yung ibig sabihin, yung mga rumors pala na naglalabasan, totoo pala yun. Na sinasabi, mayroon talagang sadya si Digong. Tapos ngayon, pumatok sa balita yung asylum. Totoo pala yun mga kababayan. Kaso lang, ang nangyari, tinanggihan siya ni China. So ngayon, ang tanong, akala ko ba mag-best friend sila ni Ching? Bakit hindi siya? Bakit tinanggihan siya ni Digong? So ibig sabihin guys, plano niya pala talaga magtago sa ibang bansa, sa China. Kaso lang ni-reject mga bes. Sabi dito, Duterte denied asylum in China before ICC arrest, say source who detailed arrested. Agay. Talaga pala. Tapos, tama pala yung mga hinala natin na yung rally nila dyan pala sa Hong Kong ng OFW, ano pa lang yun, puro, kumbaga frontline lang niya para masabi yun talaga ang reason kung bakit sila pupunta. Nangampanya sila doon. Yun pala, siyempre nalalaman din po natin, yung mga pumupunta doon, hindi po OFW. Yung mayroong iba, pero ang karamihan doon, KOG members, hindi kayo naloka. Pero yun talaga ang dahilan guys, no? Humingi siya ng asylum sa China sana sa magtago. Ngayon mismo best friend niya tinanggihan. Sabi ko sa inyo walang forever na best friend. Magiging kaaway mo 'yan. Ika nga, best friend is the best enemy, 'di ba? So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? So ngayon mga bes, nakatunog si Digong na talagang mayroon pala siyang arrest warrant. Kaya pala lumipad papuntang Hong Kong. Matunog na no? So dahil dito sa nangyari, alam po natin ang lahat ng pangyayari sa kanya ay isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. Alam po natin yun mga bes, isinisisi. Bakit daw binigay siya doon? Hindi naman talaga siya binigay, talagang aarestuhin talaga siya ng Interpol. 'Di ba? Yes, dahil order galing sa ICC. Ang ICC humingi po ng tulong sa Interpol para mahuli si Digong. Kaya nga doon lang po tayo nakipag-cooperate sa Interpol. Pero yung sanib puwersa para mag-imbestiga ang ICC at ang pamahalaan, hindi po sinabi na ni PBBM na wala ang jurisdiction ang ICC. Hindi na tayo member Ang tanging lang nagawa ng pamahalaan is to cooperation dito sa Interpol guys. So, 'di ba? Kasi member tayo ng Interpol International, 'di ba? Correct me if I'm wrong. So, para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo ito. Okay? Eto na. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol.
Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Babayan, narinig nyo yon? Yung sinabi ng GMA? Sabi sa inyo plano niya talaga tumakas. Kaso lang, ang problema, hindi po siya nabigyan ng asylum ng Chinese. Di ba mga beswa? Yan kasi masyado ka kasi nagtiwala. Hindi mo alam ang utak niyan. Ano yan Isang mandaramong din yan Tiwala ka kasi, mas nagtitiwala ka doon kaysa sa kapwa mo Pilipino. Tapos kinalaban mo pa ang Pangulo na tanging alas mo na kung saan siya sana makapagligtas sa'yo. Pero hindi binira mo siya ng binira. Siniraan mo ng siniraan. Kung ano-ano pang tinawag mo sa kanya, si bangag, si adik, na wala ka naman pruweba, na kung tutuusin, ikaw nga ang gumagamit ng bawal na gamot. Di ba? Lahat na lang. Pagbibintang mo kay Pangulong Marcos Jr., na alam mo sa sarili mo na hindi niya ginagawa yun. Yung ginagawa mo, ina-apply mo sa kanya. Tapos, sinundan pa itong mga DDS na ito na akala mo kung sinong mga magagaling. Ngayon, kaya nyo ba isalba yung pinuno nyo na sa ICC? Wala. Ang galing nyo kasi manira sa pamalaan. Papakalat kayo ng fake news. Tapos, isa rin ito si Sara Duterte. Kung pinagsasabi, binantaan niya pa. Ikaw, kayo, okay lang sa inyo na bantaan ang buhay nyo? Kaya pala nila pumatay ng isang mataas na opisyal. Paano naman kayo yung malilit na tao? Di kaya rin nilang papatayin. Sa bagay, ginawa na ni Digong yan Bakit? Ayun na drug on war niya. 30,000. Hindi lang yun. Yung sa Davao, dyan sa quarry na pinagtatapunan ng patay. Bangkay, kaloka. Ito isa rin to si Sara Duterte. Siya po ang namuno doon sa Tokhang Queen. Lalo na si Basti kung makapagsalita. Parang askal ang ugali. Di ba? Na sana nakisama kayo sa Marcos administration. Hindi nyo na sana siya binanatan ng binanatan. Siniraan ng sinaraan. Hindi kayo pinapansin, tahimik lang ang Pangulo, pinabayaan lang kayo. At sino naman si Raulo, kahit ako siguro, masakit sa akin yon. Yung hukayin mo ang tatay niya, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Saan yung magandang, mo doon, magandang, pag-uugali ang meron ka? Wala. Kabastusan. Walang respeto sa mga namatay. Dinadamay nyo pa. Di ba? Tapos ipapatay mo pa ang Pangulo. Nak ng kwago ka naman
Saan ka bandang makakitang ganong klaseng ugali na isa kang vice presidente? O unprofessional ang dating. Para siyang illiterate ba? Askal. O bastos ang pag-uugali. Tapos sasabihin mo, habang nagsasalita ang Pangulo doon sa PMA, puputulan mo yung liig niya. Saan kayo makakita niyan? O, parang ang dating yung mayroon siyang criminal mind. Pag hindi siya makapagtimpi, talagang gagawin niya. Biro mo, pag-isipan mo ng Pangulong ganyan, tapos ngayon, ha? O, sinisisi nyo niya, si PBBM, siya ang sinisisi nyo sa nangyayari kay Digong. Sisihin nyo lahat sa kanya. O, kasalanan niya, bakit ibinigay niya si Digong? Hoy, excuse me, kumusta naman kayang pagbabastos nyo? Hindi niya binigay yun. O, bakit niya ibibigay si Duterte? Kaso niya yun, no? 2017 pa, pasok pa rin yan sa investigasyon ng ICC sa Pilipinas. O, napanood nyo yung, guys, yung explain ni Boyeng Remulla, ni DOJ. Malinaw na malinaw. Walang illegal doon sa pag-aresto. Legal yun, hoy. Excuse me, kayo lang, naratibo nyo yan eh. Oh. Kasi anti-Marcos kayo, DDS kayo. Kaya ganyan ang mga palabas nyo sa social media. Puro pagpapakalat ng fake news para makuha lang ang simpatya ng mamayang Pilipino. Do you think bobo ang majority? Excuse me. Ay nako, ewan ko dito sa mag-ama na ito. O ngayon, kung tutuusin si PBBM ang alas nyo. Oh. 'Di ba? Sinayang nyo eh. Oh. Ay nako, hindi man niya lang pipigilan yan ang ICC, pero for sure baka may gagawin yan if ever na marunong kayo makisama sa kanya. 'Di ba? Maaring kausapin niya ang ICC na kami na lang ang maglilitis kay dating Pangulong Digong sa Pilipinas. 'Di ba pwedeng ganun? Pero yun ang order ng ICC eh. Oh, 'di ba? Yung parang ganoon ang dating sa akin, parang ganoon ang gagawin ng Pangulong Marcos Jr. Pero hindi niya na siguro gagawin yun dahil nga sa kasamaan ng pag-uugali nito ni Digong eh. Well guys, yan ang aking opinion eh. Hindi mo nyo ako masisisi ko. Yan ang nasa utak. But anyway, no? Yan ang hirap sa kanila eh. Oh. Ay, ewan ko. Oh, ngayon, nagpapaawa effect kayo. Nagpapabiktim kayo. Oh, si PBBM, hindi na kayo pinapansin, pinabayaan na lang kayo. 'Di ba? Pinabayaan na kayo. Hindi na kayo binibigyan ng importansya kasi sa kagagawa nyo rin. So yun mga bes. Parang paawa effect kayo nako. Oh, ito si Senator Amy Marcos, isa rin to. Pinipilit niya yung sarili niyang kagustuhan. Parang ang dating mali ang ang kapulisan, mali ang DOJ. Siya na lang ang tama, di kayo naloka. Ewan ko dito sa senator na ito. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.